Magandang gabi. Muli, ito si Kuya Jay at welcome sa ating podcast live. Magte-text lang tayo ng ating audio. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ngayong gabi at sa lahat ng mga kapakinig ng ating replay. Magandang gabi rin sa inyo at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at mga nakinig nung nakaraan nating episode. Ito si Kuya Jay at welcome sa ating ayan. Shout out sa aking mga kapatid at sa aking mga pinsan. Ayan. Shout out kay JP Wax. Shout out din kay Grace Gorospe, Jocelyn Cedo. Ayan. At Jason Joaquin at belated happy birthday sa aking pamangkin. Anak ni Jocelyn si Casey at ang aking masugid na tagapakinig, ang aking tiyahin. Ayan, good evening din sa'yo. At sa lahat ng mga nakikinig at makakapakinig ng ating live ngayong gabi. At magandang gabi rin sa congratulations pala dun sa naging maayos na event ng aking pinsan si Pastor Jim, ayan, si Pastor Toki, si Pastor Anjo, yung sa kanilang Rise Up Pastors event sa Bicol. Ayan. Congratulations. At muli ngayong gabi, mayroon na naman tayong pag-uusapan na aking inihanda para ngayong linggo. Medyo maaga-aga tayo para naman hindi tayo masyadong gabihin. Basta every Sunday meron tayong live, doon sa mga kapakinig ng replay o kaya doon sa mag-aabang, abangan nyo lang bandang gabi. Ayan, meron tayong live. At muli magandang gabi at ito po si Kuya Jay. At welcome sa ating podcast live. Mayroon lang akong gustong tanungin, isang simple pero matindi, may laman, matalinong tanong ngayong gabi na itanong nyo rin sa inyong mga sarili. Kung ngayong gabi, kunin ka ni Lord, humarap ka sa Kanya, tapos tanungin ka niya, bakit kita papapasukin sa langit? Ano ang sasagot mo? Ayan ang ating tanong ngayong gabi. Mag-pause tayo sandali at isipin natin ano ang isasagot natin kung bakit tayo papapasukin sa langit. Marami siguro sa atin ang sasagot. Kasi mabait naman ako eh. O kaya nagpupunta naman ako sa church. Lagi naman akong nagdadasal. Gumagawa naman ako ng mabuti. Pero kung papansinin natin, halos lahat ng sagot umiikot sa ako. Ako ang mabait, ako ang nagsisimba, ako ang nagdadasal. Pero mga kapatid, ang totoo, ang tamang sagot, hindi yan nagsisimula sa ako, kundi siya. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa ginawa niya. Basahin natin yung nasa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God,
not by works, so that no one can boast. Yan yung ating Bible memorization for today. Kwento lang ako. Naalala nyo ba yung yung magnanakaw na ipinako sa tabi ni Jesus? Wala siyang nagawang mabuti. Kaya nga siya nakapako doon eh. Hindi siya nakapaglingkod. Hindi siya nabinyagan. Wala siyang panahon para bumawi. Pero sa huling sandali ng buhay niya, lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, ito yung nakasulat doon sa Lucas 23:42 hanggang 43. Ang sabi doon, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mga kapatid, isipin yun. Isang taong walang mabuting nagawa. Isang tao na hindi sumunod, hindi nakasunod, hindi nakapaglingkod, wala na siyang pagkakataon. Pero, itong tao na to, pinatawad, tinanggap, at sinama sa langit. Yan ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangang maging perpekto para tanggapin niya. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Pero aminin natin, minsan, ang hirap paniwalaan yan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kapag mayroon kang gustong makuha, kailangan mayroon kang gawin. Kapag mayroon kang kailangang pakinabang, kailangan mong pagtrabahuhan. May mga panahon nga na ang tanong natin, ang tingin natin sa ating mga sarili, Lord, karapat dapat pa ba ako? Pwede pa ba ako kahit ang dami ko ng mali? Sabi sa Romans chapter 3, verse 23 to 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Walang sino man ang sapat, walang sino man ang makapagsasabi na qualified ako. Pero si Jesus, siya mismo ang nagbibigay ng qualification. At gaya nung magnanakaw sa krus, kung sakasakali, di ba? Di naman natin alam eh. Katulad nung itinanong natin kanina, kung nandun na siya, tinanong siya, bakit ka nandito? Siguro ang sagot niya, dahil yung taong nasa gitnang krus, siya ang nagsabi na pwede ako. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang kaligtasan ay hindi premyo sa mabubuting gawa. Hindi ko sinasabing hindi importante ang mabuting gawa. Pero pagdating sa kaligtasan, ito ay regalo ng Diyos sa mga handang tumanggap. Sabi nga sa kabisado na halos ng mga Kristiyano sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya kahit gaano ka pakalayo, kahit gaano karumi ang nakaraan mo, may daan pa rin pauwi. At ang daan na iyon ay si Jesus. Kaya kung ngayong gabi, tanungin ka ni Lord, bakit kita papapasukin? Sana ang sagot mo ay hindi na dahil mabait ako, dahil nagsisimba ako, dahil marami akong nagawang mabuti, dahil nagdadasal ako, kundi
ang sagot mo ay ito. Katulad nung tao na kasama sa krus. Ang sasabihin mo lang, dahil yung taong nasa gitnang krus, siya ang nagsabi na pwede ako. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya mga kapatid, huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang patunayan na pwede ka. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi, pwede ako, pwede tayo, pwede ka. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa ginawa mo sa krus. Salamat dahil kahit makasalanan ako, minahal mo pa rin ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at muling nabuhay para bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat Lord, dahil sabi mo, pwede ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, kung totoo mong sinabi ang panalangin na yan, tandaan mo, pinatawad ka, tinanggap ka, at may lugar ka sa piling niya. Muli, ako po si Kuya Jay. At ang paalala ko po, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa niya. Dahil yung taong nasa gitnang krus, siya ang nagsabi na pwede ako. At sa susunod na episode, God bless us all. Ito muli si Kuya Jay at peace.